Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan naman natin ngayon, ang application for visitor record. Okay, hindi application para magkaroon ng visitor visa. Okay, visitor record, ibig sabihin, nandito na sa Canada yung mag apply mag-e-extend, okay, or mag apply ng visitor record para makapanatili dito bilang visitor. Visitor record po ang tawag dyan sa kanilang ina-apply, ano. Naku, ang usap-usapan, pati diyan tumataas na yung refusal rate. Kung noon parang madali lang makakuha ng approval, apply ka lang 'yan. Almost automatic, parang hindi ka na magdududa kung i-a-approve, makukuha mo 'yun. Noon, ngayon mukhang umuulan na rin yata ng refusals diyan, ano. 'Yan ang pag-uusapan natin kasama ang nagbabalik sa ating channel. It's been a while, ang bising-bising maraket na si Sir Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. Hello, Sir Mac. Hi, Ina. Yes, it's been a while. Okay, yung email po ni Sir Mac, yung gagapang dyan sa ibaba. Nakabase po siya sa Edmonton, Alberta. Okay, ilatag muna natin yung context, Sir Mac. Ang tawag sa ina-applyan, visitor record. Although, let's be real, yung mga nag-a-apply para dyan, especially in recent years, hindi naman talaga mga simpleng visitor. Okay, can you explain to us, Sir Mac, usually, no? Sa mga na-handle mong cases, sino usually ang nag-request ng visitor record? Well, ang visitor record ay, of course, ito ay ang authorization to remain in Canada, no? To extend your stay in Canada. So, yung mga nag-a-apply dito, of course, yung mga initially na nagpunta bilang holder ng visitor visa, kasi nalilito sila sa visa tsaka sa record, no? So, once you enter Canada, now you are a visitor record holder, no? Now, kapag ka natapos ang initial stay mo, usually 6 months yan, kailangan bago matapos pala, mag-a-apply ka ng visitor record, no? Extension. Another situation is if you are studying and then you are, you're not, you nawalan ka ng yung pagpipilian na ibang pathway, gusto mo transition to another pathway kaya lang hindi pa pwede, then para ma-bridge yung gap mo, you have to apply for visitor record. Then lastly, yung mga work permit holders na nakapag-apply na ng extension, na abutan ng expiry or nag-apply ng extension tapos wala pa yung LMIA dahil napakatagal, naabutan na ng refusal, they are going to apply for visitor record with restoration as applicable. Yan, oo. At saka alam mo, in my past episodes, Sir Mac, meron namang mga nag-share ang insights ng ilan, there are times when it's okay talaga. Kasi iniisip ng iba, Sir Mac, parang ano ba yan? Ano yan? Loophole. Ginagamit yung visitor record to buy time. Guys, no, some immigration practitioners advise this kung talagang alam din, lalo na yung kliyente nila kasi may inaabangan naman because of the backlog lang talaga doon, let's say, sa PR application di ba? Hindi pa rin lumalabas yung papel. Imbis na umuwi sa Pilipinas, mag-visitor record while waiting for that application result. Parang ganon, di ba? Yeah. Pero ngayon, Sir Mac, dati, kamusta ba ang, i-compare mo na lang yan, i-compare mo. Noon, kamusta ba kapag nag-a-apply for visitor record? At kamusta na ngayon? So noon, halos I would say automatic na ma-approve, lalo na kung wala ka namang overstay na record in the past or wala namang red flag sa application mo in the past, very straightforward. When you need the visitor record and when you apply, it's almost automatically ma-approve. Kahit ang konti na lang documents naman na ipapasa tapos konting explanation lang, ma-approve na. Now, it's very difficult. Very, very difficult. So, ngayon siguro I would say, magbabase na lang ako. Wag na tayong dumaan sa datos ng IRCC. Sa personal experience na I've been dealing with a lot of visitor records, this has been the highest visitor record extension na in-apply ko in my entire career. So, sa 8 taon na pagpa-practice ko. Siguro 60 to 70%
lang ang approval. Merong 40 to 30%, 30 to 40% refusal. And that's high. Lalo Yeah. na sa mga meron ng status dito at kailangan lang talaga ng to legally stay in Canada while waiting for something. Oo. Parang dati nga naalala ko, Sir Mac, feeling ko minsan kahit wala kang isabit na supporting explanation or documentation, mag-a-apply ka lang talaga to extend. Yun na yun. 'Di Mhm. ba? Yun na yun. Pero ngayon, so since dumadami yung refusals, how do you prepare these types of applications? Ano na rin, kasing Mm. metikuloso na rin ba ang mga dokumentong kailangan isubmit o pagpapaliwanag ang kailangan gawin? Yes, alam mo napaka-meticuloso na ng mga practitioners ngayon in general 'no. Mm. When it comes to visitor record. Kasi dati itong visitor record ang pinakamababa ring professional fee ko, eh, because it's the easiest Oh, before 'no. And now, hindi ko naman sinasabi na dati mas balewala hina-handle. It's just that kasi kami mga practitioner, we always, meron kaming laging, ako, in my own practice kapag merong refusal, natututo ako sa refusal 'no. So, nagkakaroon ako ng strategy out of that 'no, na binibigay ng IRCC. And, ngayon this is the best time na maging meticulous. So, paano maghanda? Ngayon nabanggit mo na dati wala ng masyadong explanation letter, dun mo na lang sa form i-explain mm. yung, yung konting a little bit of explanation bakit mag-a-apply. Ngayon meron ng mga 3 pages na submission letter. So gano'n na siya Wow. metikuloso. Para nilalatag ko na sa officer kung bakit niya kailangan ng visitor record at, bakit siya aaprubahan. Gano'n na ang thinking ng Oo. mga practitioner ngayon. I see. But guys, of course, that is still no guarantee, no? Kahit pa magbigay ka ng Yes. pagkahaba-habang essay dyan, it does not mean that you will get an approval. Ano naman ang observations mo? Okay, after you Yes. prepare such, yung mga explanation na ganyan, Sir Matt, palagay mo ba yung na-approve na lang ngayon? Again, based lang sa mga nahawakan Mhm, mong kaso, yung mhm, yung na-approve na lang ba ngayon, yung mga talagang merong hinihintay na pending applications na iba? Kasi to me, in a way, mas mhm. justifiable na i-extend na lang kasi paparating na yung inaasahang positive, result nung kanilang naunang application. Yes, tama ka dun. Kadalasan ito na yung nagiging trend ngayon. Kung ang originally kapag nag-visitor, you were a visitor visa holder. Now, kailangan mo mag-extend ng isa pa o dalawa pa. Kadalasan yung mga pangatong extension na. Dati hanggang 5 eh, walang problema eh, hanggang sa Grabe, tignan dumating. nyo. Yes, Grabe. yes, yes. I had Oo. that, may clients ako na alam mo yon na nakailang birthday na dito sa Canada, visitor siya 'no, kasi may mga kapatid. Ngayon pagka nakadalawa o tatlo na, makikita mo na yung trend na refusal na agad 'no. Oo. Tapos mag-a-apply na kami ng restoration, after restoration plus the visitor record, ire-refuse pa ulit. So, mas mahirap na ngayon 'no, kailangan kasi makita nila na, yeah, tama ka dun na may hinihintay ka and it makes sense na kailangan mo ng visitor record. Oo. Ano Mm. na ang nagiging usual ending, Sir Matt? Halimbawang na-refuse yung kanyang visitor record or extension Mhm. ng kanyang visitor record. Last na ba talaga yun? 'Pag gano'n uwian na, paano ba? Yes, kailangan, i-follow mo yung, instruction ng IRCC after the restoration. Because after the restoration period at wala ka namang grounds for TRP, na strong TRP grounds, then you have to leave Canada. So, ang Oh, strategy ko diyan, ginagawa ko, ina-apply ko ng ETA kung wala silang ETA pa. Again, subject for approval pa din yung or subject for scrutiny pa rin bago ka pumunta ng Canada, right? Yung ETA kasi, madali siyang i-obtain and it's almost yung power ng ETA, it's almost like a visitor visa holder, no? Na pwede kang lumabas at pumasok sa Canada. Yun nga lang, madalas ngayon nara-random na rin ng oh. pagka-question, yes, and you have to be prepared kung bakit gusto mong bumalik, no? So, ano ba ang preparation? May mention ko na. So, kung gusto mo maging prepared sa mga tanong ng immigration officers, meron kang proof of funds, of course kailangan mapaliwanag mo kung kaya mo magstay sa Canada, despite na napakataas ng cost of living. And kung meron kang mga kapatid, hingan mo na ng bank statement nila, pati employment letter nila, and notice of assessment.
Sa mga kadalasan sinasamahan ko na rin ng support letter para 'pag na-random, ayan, ibigay mo na agad sa officer at wala ng paliwanag pa. Oh my. O guys para lang po dun sa hindi aware, yung ETA, kasi kumbaga makukuha mo yan kung ikaw ay meron ng lumang visa issued by Canada. So obviously, kung naging temporary resident ka dito, meron ka, no? Work visa man yan or Mhm, student visa, whatever. mhm. So you can apply for an ETA. So pero which will allow you to leave and then re-enter Canada. Pero yung sinasabi mo, Sir Mac, kung maraming tinatanong when they attempt to re-enter, meron ding mga upon entry na re-refuse ba? Meron din Ay, actually, ay, ay. yes. So in my experience wala pa na kliyente ha. Okay. But sa mga ibang mga kaibigan kong mga RCICs, we shared experiences kasi ng clients, no? Although confidential, we cover the names and all that Mm. just for learning purposes. And yes, merong mga ganyan na, oh, bakit ka babalik ng Canada agad right after the refusal? Ano yung reason mo, primary reason mo, why are you coming back this quick, no? Yung halimbawa 1 week ka lang nagstay. Kaya minsan yung mga client ko, pagka pinalabas ko sila ng Canada, I ask them to go to the Philippines and magbakasyon kayo diyan tas babalik Muna. din naman kayo, Oo, right? oo, oo. Rather than 1 day, 2 days lang tas balik agad dito. Although may mga successful experience naman na Oo. mabilis. Kaya lang yung scrutiny ng officer is more difficult to answer. Yun yung mga 3 days o 1 day, 2 days lang na nagstay sa Mexico tas tsaka babalik dito. Oo. Parang kumbaga, red flag. It will really prompt them, yung immigration Yes. officers to ask more questions kung parang alam nila, come on guys, alam nila Yes. yan, Sir Mac, di ba? Na Yes, umalis ka lang, exactly. pumasok ka, ganun. Exactly. Wow! Okay. O maliban sa ETA, Sir Mac, nabanggit mo rin yung TRP. Guys, Mm. Temporary Resident Permit. When do you advise that? Okay, yung TRP. Ang TRP kasi, it's an exceptional, ginagamit 'to for exceptional circumstances, 'no, yung mga hindi controllable na nangyari sa buhay mo at, mahihirapan kang umuwi at, 'pag umuwi ka, majo-jeopardize yung mga bagay sa buhay mo, for example. Again, this is highly discretionary. So, ito rin ay parang solusyon sa mga inadmissible. Oo. So, halimbawa, yung mga nag-overstay pero hindi nila sinasadya dahil napahamak sila ng isang ghost consultant o ng immigration consultants din, halimbawa na malpractice, ah nag-overstay, hindi sinasadya, ipapaliwanag yon with supporting documents. Kasi low yung risk mo eh. Mm. Titingnan ng mga officers yung risk mo kung ikaw ay high risk sa public safety or meron kang sakit, no? May mga ganon. Kung low risk ka, there's a possibility na ma-approve. Pero again, this is the case na nasa ilalim ng priority. Katulad ng humanitarian and compassionate, no? Nasa ilalim siya, hindi siya gusto ng mga officers na i-deal. Oh, okay. So, kunyari itong na-refuse yung visitor record application or extension, Mhm. you will not always recommend. Pwede ba mag-TRP doon? Oo. Puwede, there's no one stopping you basta ma-justify mo why it's compelling, pero kung akong representative, I decline. Hindi ko siya Oo. masyadong, preferred na idepensa. Kung Oo. wala naman sa palagay ko na na strong factor para mag-grant yung TRP. Oo. Guys, alam niyo, diyan yung makikita, no? Yung sincerity ng isang immigration practitioner. Mm. Hindi porke gusto mo pa, okay, subukan yung TRP. Kapag makakuha kayo ng practitioner na lahat ng gusto niyo, oh sige, pwede yan. Oh sige, Mm. pwede yan. Walang hinihindian. Alam mo, that's a red flag to me, no? Okay, hindi maganda na parang you shop around sa mga consultants that will give you the advice that you want to hear. Okay, hindi po maganda yun. Otin yung si Sir Hindi. Mac, no? Ayaw na nga niya kung pwede, no? Oo. Yung TRP. I see. Well, anyway, yun lang naman, ano, short but sweet. Ay, hindi ko pala natanong, Sir Mac, sorry. Why do Mhm. you think Mhm. is the IRCC also clamping down dito sa mga visitor record applications along with the
many other types of immigration applications na pinaghihigpitan na rin Oh, talaga. remember Ina, nasa kanilang mandate to decrease, to reduce significantly yung population ng mga temporary residents. So, at sino-sino ba yung ang umbrella ng temporary residents under, no? So, yung work permit holders, study permits, and visitor visa or record holders, no? So, dahil yun yung mandate, of course, yung pressure ng federal government to the provinces and to the immigration officers are very high. Kaya, kumbaga, every periodically they analyze, they study the results of their immigration results and numbers. Hanggat hindi ito bumababa, hindi sila titigil na maghanap ng, I would say, reason for to refuse the application. Kaya importante na when you do visitor record, kung dati o almost automatic approval ito, kailangan ngayon pinaghahandaan. Dati kahit walang proof of funds, ngayon kailangan na may proof of funds. Meron ka ng genuine reason to stay, ipapaliwanag mo na kung bakit kailangan mo ng visitor record. At kahit actually kasama na dun Ina yung why, yung mga reasons mo na, yung mga ties mo sa Philippines, sinasama na namin eh. Oh, No, wow. para, yes, sinasama na dati, initial application lang yun, di ba? Mm-mm. I've seen applications na, na visitor record na ang ina-apply namin, just waiting for the LMIA, nilagay pa rin ng officer na he or she believes na itong applicant ay walang reason to go back home. Mahina ang ties. Wow. Oo. Okay. Well, thank you, Sir Mac, for sharing your insights as always. Kung meron tayong mga viewers dyan, may experience sa pag-apply ng visitor record, kung na-approve kayo, what did you do? Kayo din ba naging meticuloso sa inyong applications this time, no? At kung na-refuse, sige, ilagay nyo na rin dyan kung willing kayong i-share ang inyong storya. Thank you so much, Sir Mac. Again, his email is the one crawling down there at the bottom of your screen sa Canada Vertex Immigration po si Sir Mac. We'll end this episode here. Thanks, guys. Bye, everybody.